Hi guys! Another day, another podcast! So for today's episode guys, I'm here with the new accounts manager of Cartal Manila. Siyempre, before we have our question and answer portion, magpakialam muna kayo. So ikaw muna, Andy. So, hi, my name is Andy, 24 years old. 24, yes. From? I'm graduated from Benilde Antipolo. Ay, Diyan lang. and you? Hi, I'm Melanie, 22 years old, and graduating student ako from PUP. Perfect. Hello, I'm Karel, 20 years old, and I'm still a student in the University of the Philippines. Anong year mo na? Fourth year. Fourth year. Hi guys! Hi! So ayan, sila yung mga bago naming accounts manager here sa Cartal Manila. Our first question is, what made you say yes joining here sa Cartal Manila? What made me say yes is because nerefer sa akin to nung ka-schoolmate ko before. So, hello kay Andre. Hi Andre, we Hi, miss you Andre. here. Thank you sa pag-refer sa akin dito. Kasi, nung nakita ko din yung job post sa Instagram, ayun, na parang naging interested ako kasi it shows talaga doon yung paano yung culture nyo, like it's more fun. Tapos, focus nyo din about food and beverage. So, parang into, ano din talaga ako, food industry. So, yeah. hilig ko. Tapos plus, gusto ko rin matutunan talaga when it comes to handling social media. So, ayun. That's So, why I choose Cartal. Yeah, is this your first job Yeah, ba? first Okay. job. Pero yung ano ko, internship naman sa Panasonic. So how about you, Melanie? Ako actually nakita ko siya sa LinkedIn and I really wanted to pursue like a job in marketing talaga. Kahit broadcasting graduate ako ganun. Napagdesisyonan ko na parang i-push yung Cartal. Nung sinearch ko siya sa FB and nakita ko yung mga posts nyo, like nakita ko nga yung sinasabi niya yung culture, nakita ko doon and yung bond nyo, kahit like wala pa ako dito, parang nakita ko doon sa Facebook page nyo na parang ang cute nung bond and also meron talaga siyang parang ang intimate nung bond nyo na Yeah. ka-close nyo yung isa't isa, pati Very yung boss intact. nyo, yeah. Yun. Tapos na-excite ako at the same time, parang na-challenge din ako and I really like that and ayun, kaya napagdesisyonan ko na mag-go sa Cartal para mag-grow din ako and malaman ko din kung ano ba yung, para magkaroon din ako ng experience talaga sa marketing. Kasi feel ko dito talaga, yun talaga yung magigain ko and yung experience and also parang yun yung connection din sa Connection. mga iba't And ibang guys, tao. ano lang, sa ano kasi, so sa social media, sa Cartal na page, ano doon, parang more on funny side kami, which is, yun lang din yung pinapakita namin kung sino kami. So, yun, sa nakikita nila, masaya daw kami. Ayun guys, masaya talaga kami here. Kaya siguro na, marami rin gustong pumasok kasi pinapakita namin kung sino kami sa social media. Funny, ganun. How about you, Kariel? Ako naman, more of, self-growth yung sa akin. I was seeking growth sa sarili ko. Kasi, ako, malayo yung course ko. So, BS Food Tech ako talaga. Oh. So, napunta ako sa gantong, like sa marketing kasi part ako ng publicity committee ng organization namin sa school. And, ayun, parang, since ginagawa ko naman na siya sa org, parang, I ask myself, bakit hindi ko i-try i-explore yung gantong field? Kasi feel ko naman na nag-excel ako dito and I think there's more opportunity outside of school grounds din. And ayun, parang I wanted to magkaroon din ng learning experience from other people, hindi lang sa mga ka-course ko. And kasi here sa natin sa field, sa mga mahiyain, parang it's a good practice to practice their communication, yung para ma-enhance, para maalis yung hiya nila, ma-expose with the other people. Kasi dito sa marketing, talagang kailangan makipag-usap sa mga tao, kasi it's a good practice. Ayan guys, so, wait, ilang months ka na here sa Cartal nga? Wala pang 1 Wala month pang 1 actually. month. Mm-mm. Kayo lahat. Sabay-sabay. Ayan. So, now that you're in, what's the most exciting part working here sa marketing so far? Yung free. Yung free, diba? Totoo. Free Kasi food. pag nagsushoot, yung mga shoot natin, like skincare, makeup, foods, after kasi nun, parang binibigay na nila sa amin yun. Diba? Pero, Parang, pero kidding aside din, yung ano din talaga, like yung pakikipag-usap mo sa mga clients Yeah. mo, like yung professionally, parang mapapractice mo siya. Ako naman, same din with Melanie, yung mga free food, ganyan. And sobrang nakakatuwa lang kasi parang as a social media manager, parang dapat
you know yung sales part din eh. So, dapat alam mo din yung product na ibebenta mo online. So, it's really a good experience na-experience namin kung ano yung tinitinda ba Yeah. talaga ng business na yon, anong kind of service yung in-offer nila, like sila na, so parang it's advantage for us to create an really effective content for that kind of business. I agree with Andy kasi syempre bago mo ibenta yung product na yun, kailangan matry mo siya, 'di ba? Hindi lang yung ay maganda to, hindi lang basta ganun. So, kailangan mo talagang matikman or matry yung product para mas alam mo yun, pag gumagawa tayo ng content mas sa puso. Yeah. So, yun. How about you, Karil? Ayun din, I just wanna add na parang experiencing the services and products parang adds to the authenticity and credibility ng mga contents namin. Kasi, ayun nga, since hindi naman lahat makaka-experience, makikita nila sa pag-watch nila sa amin and sa mga content na pinoproduce. So, yun nga, parang I agree with you all na kailangan talaga matry muna natin kung ano yung binibenta natin. Since exposed na kayo sa shoots, di ba marami na kayong shoots na na-attendan? So, if you could describe your first week here sa Kartal, ano yung one word to describe it? One word. One word lang talaga. Oo, one Pwedeng word may lang. Hindi additional. ayoko naman tumahaba. Charot. Sige. I say pressure, pero in a good way siya. Kasi parang, 5 words na yun. wait, versa pala. Sige, pressure. Charot lang, go. So, ayun. Kasi first day pa lang, same din sa experience nila, Sir Migs and Sir Vince, shoot agad. So, ako, shoot agad sa EPL. Nung una, hindi namin alam kung paano bang gagawin. Pero with the guide of Sir Migs, na figure out naman namin kung papaano. It's a good experience, kahit naka-pressure siya. Magandang siya, kind of growth. Kasi without pressure, hindi ka rin mag-grow eh. Parang Yeah, just totoo. like a diamond. In the sky. Yeah. Ay, ano yun? Ako siguro overwhelmed din. Like, siguro din kasi factor din na first job ko. So, ayun, given din na ma-overwhelm ka talaga. And sabi nga ni Andy, it's good din na parang maramdaman mo siya. Challenge mo rin yung sarili mo and exert mo talaga yung skills mo and ma-show mo yung potential mo. Ako naman, siguro nakaka-shock. Ganun din, Pati overwhelmed. yung shock. Paano yung shock? Kaya, ganun nga. Kasi ganun din yung na-feel ko eh. Kasi ako, ayun nga, parang hindi ito yung field na nakasanayan kong galawan. And ayun, sabay kasi kami ni Andy nun. As in, yung gabing tinanggap kami ni Ma'am Tara dito, shoot agad the next day. So, parang sabi ko, ano gagawin namin, ganon. Pero ayun din, part of me is na-excite din kasi I was challenging myself nga rin. Tapos this year, parang gusto ko mag-step out sa comfort zone ko and magkaroon ng bagong learnings sa life para ma-apply ko rin siya sa field ko, ganon. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko nung first week sa Kartal. Feeling ako, nasad. Nasad kasi as yung maingay, extrovert na tao, kasi nag-start ako as work from home talaga since I'm from Quezon Province. So, work from home. Yun, parang as in, first week ko sa bahay lang ako. I mean, parang work lang, shit. Parang ang tahimik, ganon. Hindi ako sanay. So, hindi naman totally sad na sad, pero parang nanibago. So, yun naman yung experience ko nung first week here sa Kartal. Pero, I mean, nabago yung impression ko na ganon. I mean, look at now. Hello. Charot. Lang. If you had to pitch a fun campaign, wala naman tong pressure. Kahit ano yung naiisip nyo na fun campaign, what would it be? Ako, I'll focus sa coffee and industry, especially with specialty coffees. Kasi ngayon, very boom talaga yung coffee industry. Pero, ang naano ko dun is, parang bumababa na yung when it comes to quality ng coffee. Parang, hindi na siya na-appreciate ng tao na kung ano ba talaga lasa ng totoong coffee. So, gusto ko siyang ma-pitch and maisipan ng kind of campaign na ma-appreciate talaga ng karamihan. How about you, Melanie? Siguro yung sa Minori. Minori. Yeah, siguro fun campaign, I think for skin like ganon, like aesthetic clinic. Pwede siya na parang mag-incorporate ng outsider, Model ordinary from parang outside. outsider na ma-experience nila yung service ganyan, and from their point of view makuha natin like yung authentic talaga na hindi siya scripted, na hindi siya stage ganon. So parang makuha talaga yung parang kung ano ba yung na-experience mo sa service na to, kasi from that
point of view, I think marami din makakapag-resonate sa ganong kinds of content na from an ordinary person's point of view. Ano yung edge nung product Ng na to, yung product. service na to. At saka parang mas nakakapaniwala siya 'pag nakita mo yung Yeah. person na, nag-grow. I mean, hindi siya nag-grow, I mean may effect. Yun yung parang fun side na before parang ayun siya, tapos parang nakita mo yung effect with their product, parang dun ka nagkakaroon ng fun na, ay totoo Totoo yung yung service. services nila, 'di ba? So, for me naman, siguro as a food technologist, na-enjoy ko kasi yung isa sa course namin, food sensory Food. talaga. And since maano nga tayo sa food and beverage industry, siguro one way yon para ma-appreciate ng customers yung products din. And hindi lang naman siya applicable sa food industry, sa mga perfume, ganyan, pwede rin natin i-apply yung food sensory na activities campaign. Kasi hindi naman talaga natin na-notice lahat ng details kapag kumakain tayo, ganyan, if hindi tayo nakafocus doon. So, yeah, I think magandang campaign din yun. Fun fact lang guys, before ako pumasok sa Carter, ganito ako kapetit. Kasi nga sa FNB kami, tingnan mo naman ngayon, Day. Silang tatlo ako. Charot lang. Ayan, so before we wrap up our episode for today, meron akong one question na lang. So, medyo hinga kayo ng malalim, guys, kasi medyo mahirap ito. What's the one thing or one message you'd like to share with the team or with anyone just starting out sa marketing industry? Sige, dahil lang sa'yo na yung mic. Sige, so, Go. sa akin naman, like, motto ko na to in life, seek discomfort. Kasi, like, kailangan natin siya gawin kahit takot tayo. Kasi, Yeah. kung hindi natin ito try, parang hindi natin malalaman kung okay ba yun para sa atin. Kasi, hindi naman masama na magkamali sa pag-try. For me, mas okay na mag-regret ka na nag-try ka kaysa sa hindi ka nag-try. Tsaka yung pagkakamali kasi parang doon ka makakakuha ng lesson, Mm-mm. di ba? Ikaw, Melanie, what's your take on that? Take on that! Actually, totoo yung sinabi ni Karel. Kasi as someone din na parang new sa industry, parang nagsisimula pa lang ako dito sa marketing industry. Very very challenging talaga and very overwhelming. Pero once you get to know it, like yung parang ma-experience mo siya ganyan, masasanay ka na matututo ka and mag-grow ka. And ayun, siguro message ko lang din sa mga tao na nagsisimula pa lang sa marketing. Try and try. Yeah. Try mo lang, try ka lang ng try hanggang sa wag mong maliitin yung sarili mo na, hindi ko to kaya, ganyan. Wag ganun yung thinking mo or wag i-set mo yung mindset mo na positively, like, kaya ko to kahit sobrang hirap niya, like, hindi siya same sa tinapos ko or what. Lagi mo lang isi-set sa sarili mo na kaya mo to and kasi dun ka mag-grow. And parang ano din, di ba? Lahat naman ng trabaho may pressure. So, parang yung pressure na yun is parang stage siya sa work. Ikaw naman, Melanie. Ay, Melanie! Andy! Dalawa. Ako naman, well, marketing is really an overwhelming industry. Lalo na Totoo. kasi very fast-paced yan, tapos different industries. So, talagang kahit sa sarili mo, I agree sa mga sinabi din nila na kahit feeling mo na di mo gamay yung kind of industry na yun, kailangan mo maghanap ng way para ma-boost yung kind of content or mabenta yung brand na yun through like sa online and making content talaga. Pag tatahakin niyo yung world of marketing, actually wala siyang very specific na first step para matutunan mo. So always remember na you really have to put yourself out there and hindi lahat ng opportunities laging lalapit sa'yo. So, talagang you should make an opportunity for yourself. So, kung may nakita kang opportunity ganyan, or you can Go start grab. learning, grab it immediately. Yeah. And dun ka mag-start mag-grow. And don't be scared of failure kasi that's the one of the key points para mag-grow ka. I-take note yun, guys. Take note. Yun nga, na-realize ko rin nung habang umimik ka na napaka-fast-paced when it comes sa marketing. Lalo na pag sa social media. Once na nag-viral na, parang after nun, wala na, tapos na. Makakalimutan ka na ng tao. So, kailangan parang you create another idea, diba? So, kaya marami ring taong nauubusan ng creative juice sa marketing. Pero kasi guys, yung pressure na ganun, masayang pressure yun kasi you get to learn every day. Tama ba? Yes. Gusto ko nagawa ko ng validation sa kanila. So, ayun guys. So, doon nagtatapos ang ating episode. Sana meron kayong napulot sa mga sinabi namin. And guys, if you are an aspiring accounts manager like kami, you can send your resume. We're looking for interns, guys. So,
Again, this is Miko. I'm Karil. I'm Melanie. I'm Andy. And welcome to Kartal, guys. Yeah. Ngayon, Thank you. ngayon na lang Kartal. Again, this is Uy, Tara, Usap!